Shear line, mas bumaba na naman muli sa Southern Luzon at inaasahan na naman ang pamumuo ng mga clusterized na mga kalat-kalat na pag-ulan sa pagitan nito ng silangan ng Bicol Region and the rest ng northeastern part ng Luzon. At ilang nalalabi ng bansa na natin pa rin ang katamtaman na gloomy at maaraw sa ating umaga, pero magiging kalat-kalat pa rin ang mga inaasahang pag-ulan lalo na sa katimugan ng bansa. Solar flare, bahagyang na-degrade pero expected na magtutuloy-tuloy ang geomagnetic storm na posible pa rin umabot hanggang G1 geomagnetic storm hanggang ngayong araw hanggang sa susunod na 3 araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 24, 2024. Ang oras sa ating broadcast may maga ay alas 11:40 na ng umaga. Well, magiging mas maaraw ng bahagya ang ating panahon ngayon dito sa Metro Manila at sa magbahagi ng parte nito pero mararanasan pa rin ang medyo overcast, gloomy, mahangin at partly cloudy pa rin ang umiiral dito sa atin lalo na sa Central Luzon hanggang kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon area. So medyo maaraw tayo ngayon at bumababa na naman muli ang shear line sa may silangan pa rin at bumaba na ito ng Southern Luzon at namamagitan dyan sa Eastern Bicol Region. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, at nabanggit ko na nga po na mahangin at partly cloudy din sa amin sa Caloocan at kitang-kita sa ating live CCTV snapshots ang matinding sikat ng araw. So medyo partly cloudy tayo pero expected pa rin sa maghapon ang magiging gloomy na panahon sa atin sa Metro Manila. Dahil sa umiiral na ngayon na naman ng northeast monsoon at bumaba na nga po ito hanggang dyan sa may Eastern Bicol Region. Sa ating lowest temperature na natala, kaninang 5:49 AM nakapagtala kami sa Caloocan ng 25.4 degrees Celsius na lowest temperature. Kahapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan na nasa 32.6 degrees Celsius. Kahapon nito ng hapon at 3:19 PM. Ibig sabihin lamang bahagya rin tumataas ng konti ang ating heat index na nasa 42.2 degrees Celsius na po. Napasok na sa level ng danger temperature condition ng heat index. Ibig sabihin lamang kung itatabi natin sa heat index kay Pag-asa, probably ay wala nga na itaas sa kanila o walang nakataas sa kanila na pagtaas ng heat index. Meaning, nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamataas heat index at makikita natin lumalabas pangalawa lamang dyan sa may bandang Cotabato sa Maguindanao na nasa 40 degrees Celsius ang kanilang heat index. So, ibig sabihin dito sa Caloocan ang may pinakamataas na temperatura maging sa init pandama. Samantala, sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang San Jose sa may Mindoro na may pinakamalinsangang temperatura na umabot ng 35.2 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman sa may Baguio City ay nakapag-record sila ng pinakamababa na bumaba uli sa 14.2 degrees Celsius na pinakamalamig sa Baguio City. At sa inulan naman ang Clark Air Base na inulan sa kanila na umabot ng 82 millimeters ang total rainfall. Dahil nga po nagkaroon ng malakas na shear line, easterlies kahapon na nagresulta ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa ilang bahagi ng kalurang bahagi ng Northern Luzon. Kani-kanina nasa mataas ang ating solar X-ray flux natin o yung solar flare na nagpa-fluctuate at tuloy-tuloy yan maglalaro sa M category. Ngayon ay nasa C1.8 muli ito. Well, kung titingnan natin sa ating solar X-ray plus na flare class, simula pa kahapon naglalaro yung flare class nito at R1. Ayun nga po na at na-post natin sa ating Facebook page na yung inaasahan na aabot daw ng M5 category na solar flare ay nakadegrade ito dahil yung expectancy na aabot ng M5 ay hindi naman nangyari at nanatili itong nasa R1 lamang na kategory o C-class category na solar flare. Maganda na rin at good news na rin yan dahil wag na nating expect na sana umabot pa to ng M5 solar flare. At nakategorize nga to supposed to be sa forecast kahapon na aabot sa M5 o R2. Medyo delikado po yun. Well, at least hindi naman nangyari yan in real time.
At since kahapon, wala pa tayong nararanasan na geomagnetic activity. However, nakakaranas na ng unting-unting pagtaas ng ionospheric range o TEC, maging ng unti-unting pag-arrive dito, kaya yung auroral effect sa North Pole, nararanasan na nila na more than 50% yung auroral probability. So, just in case mangyari yan, ay antayin na lamang po natin dahil ayon sa ating 3-day forecast mula ngayong araw hanggang January 26, 2024, ay mananatili pa rin na may forecast na maaabot pa rin sa G1 o KP 4.6 index ang posible pa rin abutin ng ating geomagnetic storm. Nangangulugan labang na ang R1 o yung possible radio blackout forecast mula ngayong araw hanggang January 26 ay naglalaro sa 75%. So, yung minor to moderate po na radio blackout ang posible pa rin. Pero yung R3 o major radio blackout pataas ay nanatiling napakababa at yan ay medyo good news. Epekto pa rin ng since nung January 20 na releasing ng CME, coronal mass ejection, sa coordinates of 3559 at 3561. Ayun, nakita-kita naman, oh. Ang lawak niyan. Kaya yung ating sunspot number, as of kahapon ay umabot ng 145 yung ating sunspot number. Napakalawak po niyan mga folks kung i-convert natin sa kilomiles. So mas malaki pa sa isang Amerika, sa United States of America, mas malaki pa. Or yung kung itatabi naman natin yung Earth, halos halos malaki lang siya ng halos 1/4 ng lamang sa Earth, yung lawak ng sunspots na yan na makikita dyan sa 3559 coordinates. Ganyan po siya kalawak. So, yung pag-releasing niyan, kung titingnan naman natin sa LASCO solar corona emission, makikita natin since January 20, nag-release ito ng CME at coordinates of 12 o bandang mga 1 o'clock position at 5 o'clock position, yung releasing niya, which is yan yung second arrival na inaasahan nating mag-arrive by January 25 or 26. Titingnan natin kung pagbabasehan natin ang forecast sa solar wind ay mula ngayong araw ay magde-degrade ito. Then yung susunod na arrival by, kung hindi by January 25 ito, middle ng kalahating araw at hanggang January 26 nga po. At yun ay makikita natin yung pagtama nito sa Earth. Mukhang direct hit ito. Pero yung upper swing niya, medyo slight lamang natatama. So at least maglalaro yung wind velocity ay maglalaro at least mga 300 to 400 km a second. So hindi naman sobrang malakas yung impact nito sa ating magnetosphere. Medyo good news yan. At least wag naman sanang tumaas-taas pa yan. At para naman hindi tayo maapektuhan ng posible pa ring radio blackout. So kung titingnan natin sa mga datas, yung auroral latitude ay nasa 65.6. So, yung probability niya ay 75%. Take note yan mga folks na posible pa rin ang may minor to moderate radio blackouts. Sa outside humidity naman natin mga folks ay na mukhang drier po tayo ngayon at 61%. At bumababa ito ng 3% since last hour. Kaninang madaling araw lamang ito na mataas na umabot ng 81%. At mas bumaba na ito ngayong umaga. So medyo drier tayo ngayon na may malamig na simoy ng hangin kaya expected na mataas ang ating atmospheric pressure na nanatiling nasa 1,016 hectopascals halos kagaya kahapon. At kung titingnan natin ay kaninang 8:51 AM mas humigit pa po ito at umabot pa sa 1,017 hectopascals kaninang 8:51 AM yung pinaka-highest sa atmospheric pressure. So, ngayong buwan ay nahigitan pa yung expected ko na 1,016 hectopascals kahapon na umabot ng 1,017 hectopascals ngayong araw. So, pinakamataas na po ito ngayong buwan dito sa amin sa Caloocan. So, posible pa rin mas hihigitan yan sa mga susunod na buwan o araw. So, tingnan na lamang natin yan mga folks. So, despite na drier tayo, makakaranas tayo ng medyo mainit na pakiramdam. Pero makakaranas tayo ng unti-unting paglamig na simoy ng hangin lalo na sa hapon, sa gabi at madaling araw dahil sa umiiral na naman natin na hanging amihan. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at inaasang lulubog ito mamayang 5:50 PM. At ang ating almost full moon na po. So baka mamayang gabi ay full moon na ito mamayang gabi. Ay nasa waxing gibbous of 97% illuminated na po ito. So expected ang full moon
Probably. Kung hindi ngayong gabi ay probably ang ating full moon ay bukas po na mga 1:54 AM ng madaling araw. So bukas po na madaling araw, totally full moon na siya. So mamayang gabi hindi pa siya full moon. Pero pagdating kinabukasan ng madaling araw, mga 1:54 AM, totally full moon na po siya, mga folks. So sisikat ang ating buwan mamayang hapon at 4:31 PM at nasa naman itong lulubog kinabukasan na po ng madaling araw at 5:57 AM bilang full moon na po yan, mga folks. So makikita natin sa ating sun and moon position ay nasa mid-altitude na po yung ating araw, nasa 56 degrees at ang buwan ay hindi pa po nagpapakita. Sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules hanggang bukas ng Huwebes, magiging partly cloudy pa rin ang maghapon ngayong araw. Malitan chance daw ng pag-ulan, typically light drizzle rain showers gaya na nangyari kahapon at 3%. Bukas ng Huwebes, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon. Bagamat malit din ang chance ng pag-ulan na 3%, expected pa rin ang mga light drizzle rains sa iba't ibang bahagi ng Luzon area. At highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 31 o 28 to 31 degrees Celsius at lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. Dako naman tayo sa ating ginagamit na satellite imagery ngayong araw ay despite na halos ang buong kalimitan, 80% ng buong bansa magiging katamtaman at magiging maganda naman ating panahon mula sa kanluran ng Luzon, Visayas at Mindanao area ay magiging mas maulap pa rin ang buong bahagi ng Batanes Group of Islands, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley and the rest ng silangan ng Quezon Province mula Baler Aurora na yan, Kasiguran Aurora, pababa na yan hanggang Camarines Norte sa Eastern Bicol Region. So despite na magiging maula, ay ang mga drizzle light rain showers ang mas madalas nating iiral ngayong araw. Isolated case po ito, mga folks ha. So hindi naman masyado malakasan ito. Pero yung despite na wala ring tsansa o walang potential heavy rain showers na nakikitaan tayo sa buong bansa, ay magiging maulap po ang bahagi ng Bicol Region at ilang areas ng Southern Luzon. Mula dyan sa may bandang Oriental Mindoro, kabilang na ang Calabarzon, at yan sa bahagi ng Quezon Province nga po, mula Atimunan hanggang Camarines Norte area. And the rest ng Iriga, Legazpi at Catanduanes. Expected din ng mga kalat-kalat na pag-ulan at mga posibleng mga pagkulog at pagkidlat. Pero medyo minor lamang ang magiging pagkulog at pagkidlat dahil sa malamig na simoy ng hangin dahil sa epekto ng ating hanging amihan. At ang shear line na mumuuna naman po dyan sa pagitan na yan ng Bicol Region sa may Southern Luzon, extended na yan at maging pagitan yan ay magkakaroon nga tayo ng mas maulap na concentration dyan at mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan. Typically, mga light to moderate showers ang masiiral. Ang heavy rain potential ay maliit lamang ang tsansa. Pero pagdating sa kanluran pa rin, ang Northern Luzon ay magiging drier pa rin, tuyot at mainit ang tinding direkta sa sikat ng araw. So huwag po tayo magbibilat na lamang sa tinding sikat ng araw. Maliban na lamang sa mas malalamig pa rin kasi ang temperatura sa buong bahagi ng Lolo Luzon. Kaya ay depende na lamang sa inyong magiging pakiramdam kung masyado kayong nadidirekta sa tinding sikat ng araw. Kasi yung UV index mo, yung medyo delikado po yun sa balat kahit na malamig ang paligid ninyo dyan. Nakaka-sunburn pa rin po yun o nakakaitim ng balat. So, kumari magdala pa rin kayo ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. Lalo na ng buong taga-kanluran ng Lolo Luzon mula Lawag, Ilocos Norte, pababa na ng Bigan, La Union, maging ng Baguio, Benguet, and the rest ng Pangasinan at Zambales area. Yan, ang buong bahagi ng Zambales at Central Luzon sa may Tarlac, pababa na yan ng Angeles, Pampanga at San Fernando. Pero papasok na yan ng Metro Manila mula dito sa amin sa Caloocan and the rest hanggang Taguig at Parañaque. Magiging maaliwalas po at maaraw po ang ating umaga tanghali. At maaaring sa hapon magkakaroon tayo ng mga most of cloudy na po, partly to mostly cloudy po. Pero yung mga inaasahang isolated rain showers, typically mga light drizzle rain showers lamang ang iiral. Wala tayong significant na magiging masyadong masama ang panahon. Typically ay magiging mas fair weather po tayo, mga folks, sa Metro Manila, kabilang na ang ilang bahagi ng Batangas, Laguna area. Pero siyempre, ang Mimaropa magiging maaliwalas din, maalinsangan din ang temperatura, lalo na sa Mindoro, kaya nanatiling napakataas ang temperatura nila sa bahagi na yan
lalo na ng mga taga San Jose sa Mindoro. So, wag po masyado mag-dehydrate pa rin. And the rest ng Palawan ay magiging maalinsangan po ang temperatura natin dyan maghapon. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light to moderate showers. At sa buong bahagi ng Visayas, magiging ang katamtaman din po, maaliwalas po ang ating panahon. Expected po ang very humid at matinding sikat ng araw. Pagkaroon man mga isolated rain showers, typically sa silangang bahagi ng Visayas, sa Samar Region at Leyte area. Dahil pa rin sa medyo may accumulation pa rin ng water vapor dyan. At kung sisilipin natin yung water vapor, ay bagamat hindi naman masyadong malawak o makakapal ang water vapor systems ngayon na umiiral sa buong bahagi na silangan ng Visayas, pero expected ang mga isolated case of rain showers maging sa bahagi ng Panay at Bacolod area. Pero the rest ng Central Visayas, kung sisilipin natin, ay magiging maaliwalas din maalinsangan ang magiging panahon ninyo dyan sa buong Cebu City at Bohol. So wag po masyadong magdedirekta sa tinding sikat ng araw. Expected ang very humid na panahon. Pagdating naman sa may Mindanao, mananatili pa rin na mas maulap ang katimugang bahagi ng Mindanao sa may Davao Region at Sorsogon. So expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog maging sa buong silangan ng Mindanao, lalo na ng dyan sa may Surigao del Sur and the rest ng Compostela Valley at the rest ng Agusan del Norte. Magiging maulap din dyan and the rest ng portions ng Agusan del Sur magiging maulap din at magkakaroon din ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog and the rest ng Surigao del Norte at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Pero generally magiging humid at maalinsangan po ang kabuuan ng Northern Mindanao, kabilang na ang sentro nito sa may Bukidnon at Valencia at ilang bahagi sa Davao del Norte. Expected pa rin puro mga isolated rain showers ang mas iiral po lalo na sa hapon o sa gabi. At the rest ng Lanao del Norte at Lanao del Sur, magiging maulap din po pero mangunguna din ang humid at maalinsangang temperatura and the rest ng Zamboanga Peninsula. Expected pa rin mga isolated rain showers dahil medyo mayroon pa rin equatorial trough na despite na medyo manipis ay expected na maglalaro yan sa bahagi pa rin ng Southern Mindanao area. So anytime magkakaroon pa rin kayo ng mga ilang destructive o trough na mga pag-ulan sa bahagi ng Davao Region sa katimugan ng Mindanao. Maglalaro na lamang at yung equatorial trough naman medyo mas manipis ngayong araw dahil nag-dissolve na po yung makapal na trough kahapon dahil na rin sa umiinit o sumobra na naman ang temperatura dito sa may bandang Indonesian Peninsula. Anytime magre-recycle po uli yan sa mga susunod na araw at makikita natin sa satellite imagery mula sa may bandang southeastern ng Palau ay nagre-redevelop na naman dahil po sa panibagong Coriolis effect na magbubunsod na naman ng pagkilos pakanluran o pa-northwestward nitong southeasterly wind flow na ito o trough. So, kung hindi man ngayong araw, mga sa susunod na araw po, makakaranas na naman kayo ng mga ilang trough rain showers sa bahagi ng Southern Mindanao. So, medyo take note na lamang yan sa kababayan natin sa Southern Mindanao. At dahil dyan ay nakataas po sa posibleng general-led flood warning according sa data with Pag-asa, ang bahagi ng extreme northern Luzon, dyan sa buong bahagi ng Cagayan Valley at Apari, at sa ilang bahagi ng isla ng Batanes Group of Islands. So, ingat na lamang po just in case na magkaroon ng malakas ang pag-ulan dyan ngayong maghapon, lalo na ng mga taga-extreme northern Luzon sa Batanes Group of Islands, Cagayan Valley at sa area ng Apari area. So, since wala naman tayong ina-expect pa rin na may pamumuo na anumang tropical development sa ating West Pacific Basin, diretso maging sa ating global spectral model, expected pa rin ang tuloy-tuloy na pag-iral ng ating hanging amihan hanggang sa katapusan pa rin ng January. At kitang-kita pa rin natin na tuloy at lumalakas na naman muli ang hanging amihan natin o northeasterlies ay magdudulot na naman ng mapaglamig. Lalo na dyan sa bahagi ng Northern Luzon at madadamay na rin ang ilang bahagi sa Metro Manila at ilang portions ng Southern Luzon hanggang sa magkakatapusan ng buwang ito. So hanggang January 29 na po ang forecast niyan at expected ang shear line na mas bababayan probably at maaaring umabot na naman yan sa bandang bahagi na silangan pagitan ng Surigao del Norte at southeastern part ng Samar Region. So kung hindi mga bukas siguro or by January 28 po, expected yan na bababa at yung pag-iral ng northeast monsoon natin ay magpapatuloy
mga folks. Pero yung posibleng mapamumuo ng low pressure area sa mga nagpapakalat ay wala pong katotohanan yun dahil nabanggit ko na nga po, matatapos ang ating January, wala tayong expected na mabubuong bagyo o zero po na bagyo ang mabubuo sa atin sa Pilipinas. Despite na may forecast si Pag-asa na 0 hanggang isang bagyo daw ang may mabubuo, pero sa aking analysis ay 0 po talaga na may mabubuong bagyo ngayong buwan ng January. At kitang-kita naman natin ang epekto maging sa mga forecast natin na ating ginagamit at sa mga global spectral models ay wala po talaga tayong expected. Dahil po sa taas ng ating isobar, sa taas ng high pressure area, at nakikita yung isobar sa sobrang lawak nito ay imposible talaga na magkaroon ng pamumuo ng anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, mas maniwala tayo sa mga official na data na ating nakakalap dahil ito ay ating pinagbabasihan naman at hindi sa mga nagpapakalat lamang na walang masyadong basihan na magkakaroon pa raw ng bagyo dyan sa bahagi rin ng silangan ng Mindanao. Ay medyo fear-mongering kasi yung ginagawa nila. Walang masyadong basihan, so mas maganda ay bumisit kayo sa mga official website pa rin na aking ina-announce o ina-anunsyo pa rin para masigurado po tayo. At samantalang tayo ay nagbibigay tayo na at least very close o very closer sa accuracy ng ating pagbabalita hanggat maaari na magbibigay ng tamang impormasyon na wala nga na talaga tayong mabubuong anumang sama ng panahon hanggang matapos ang January 2024. Samantala, sa ating alon ay nabanggit ko na po kahapon, ay mula kahapon at sa susunod na 48 oras, magiging mataas pa rin ang pag-alon sa buong coastlines ng Northern Luzon, mapa-eastern man yan o western portions ng Northern Luzon, hanggang sa buong silangan ng bansa ay magiging mataas po ang ating pag-alon na naglalaro sa 2.5 to 4 meters po. So napakadelikado po, lalo na ng mga taga Bicol region Huwag po matigas ang ulo, lalo na sa bahagi ng Bicol region, umaabot po ng 4 meters yung taas ng alon dyan sa susunod na 24 oras. So, delikado po pumalaot ngayon despite na may malakas ding hangin na gale force dulot nga po ng ating northeast monsoon. So, sa mga maliit nating mangingisda, medyo restrain po muna tayo. Makinig po tayo sa anunsyo ng mga Philippine Coast Guard natin na sinasabihan naman sigurado sila na delikadong pumalaot ngayong araw. Sa kanluran naman, dyan sa bahagi pa rin ng Zambales, medyo delikado po pumalaot at least mga 3 nautical miles. Pero less, medyo kaya-kaya po. Tansyahin nyo na lamang po yung paglalakas ng alon between 3 nautical miles. Pero the less known, mukhang safe naman tayo lumayag. Except lamang sa bahagi na yan ng Pangasinan, mula dyan sa may bandang Bolinao, La Union hanggang Ilocos Norte of coast. Dahil totally, bawal po lumayag dyan. Dahil naglalaro po sa 1.25 to 2.5 meters hanggang 4 meters po ang inaabot ng taas ng alon dyan. So, napakadelikado po. Lalo na ng mga taga-Batanes Group of Islands. So, take note yan mga folks So, balik tayo mag-isa mga computer models. Ay despite na may mga trap o surface trap na nakikitaan si GFS dito, ay typically mga conditional lamang na trap surface yan na manggagaling sa southeasterlies dyan sa bahagi ng Indonesian Peninsula. Typically, mga surface trap yan na magpapaulan bahagi pa rin sa bandang katimugang parte ng Mindanao. At sa iba't ibang mga computer models, hindi naman nakikitaan na may mga active scenario ng trough, pero expected pa rin na may pamumuo dyan. Dahil nga po, yung equatorial trough ay nanatili pa rin nagkakaroon ng conditioning dyan sa bahagi ng Indonesian Peninsula. Hindi po natin may aalis lagi yan dahil sa mga ganitong buwan, asahan na magiging mas maulan sa Southern Mindanao. Well, kamustahin naman natin yung status ng ating real-time daily vegetation and drought sa Pilipinas na natiling mataas po ang forecast o drought early warning according dito sa ating data feed na ating ginagamit ay ang halos buong bahagi ng Northern Luzon, Southern Luzon at ng Visayas area. Pero yung actual natin na reading since January 22, 2024, makikita natin ay napaka-dry na po ng area na to ng Pangasinan at ang bahagi ng Ilocos Norte. So yung buong bahagi ng Ilocos, parte ng La Union at buong bahagi ng Pangasinan, very dry na po ang areas ninyo dyan. So nabanggitan natin yan at balikan nyo na lamang ang paliwanag po tungkol sa dry spell na umiiral at drought index dyan sa inyong lugar. At kung titingnan natin yung monthly rainfall natin
mula nitong unang araw ng January. Napaka way below normal po ang pag-ulan sa buong bahagi ng Luzon at Southern Luzon at sa buong kanluran ng Visayas area. Pero pagdating ng silangan, may mga at least may mga pag-ulan pa rin umira sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas, lalo na sa bahagi ng Eastern Mindanao area. Pero mananatiling below normal po yung ating total rainfall natin sa buong bansa. Napakababa pa rin po yung accumulated rainfall. Dahil kung sisilipin natin yung accumulated rainfall in real time, makikita natin na halos wala since January 22. Halos napakababa po ng accumulated rainfall since January 22. Ito po yung pinaka-latest natin na monitoring. At kung pagbabase naman natin sakali, kaya Pag-asa, just in case, kung sisilipin natin yung nationwide rainfall averages natin, mula sa data feed ni Pag-asa ay way below normal pa rin talaga ang ipinapakita. May above normal ang nalalabis sa may bandang Southern Mindanao since January 22, 2024 o January 1 to 22, 2024, nag-above average rainfall po ang bahagi ng Southern Mindanao area dahil sa mga senaryo pa rin na tuloy-tuloy na pag-ulan. At makikita natin in 3-day daily rainfall ng January 22 ay makikita naman natin na mababa o below normal pa rin ang ipinakita na pag-ulan. So, yung 1 month na average na tumataas ang above rainfall ay nanatiling mataas sa bahagi ng Southern Mindanao area o sa may bandang Southern Davao region. Na halos kapareho rin naman sa pinapakita natin sa ating forecast monitoring. Kung titingnan natin sa vegetation and rainfall, makikita rin natin na ganun din ang ipinapakita. Mas inuulan po ang bahati na ito ng Davao region at bandang east portions ng Mindanao area. Yan, mas inuulan. Pero the rest ng Visayas hanggang Northern Luzon, halos wala po talaga o hindi sapat ang naging pag-ulan ngayong buwan ng January. At despite nyan, ay nangunguna naman ang pagtaas ng tagtuyot sa buong kanluran pa rin ng Northern Luzon. At nabanggit ko na nga po, papansin natin ang kanluran ng bansa ang mas umiiral na po ang dry spell of drought. Kaya paghandaan na po at i-prepare na po natin bago pa dumating ang dry season. May lalalabi pa tayo at least mga 1.5 buwan para i-prepare ang magiging epekto ng tagtuyot natin lalo na sa pagpasok ng dry season sa Marso. At hindi tayo nagkulang ng paalala niya ng mga folks. At narito naman ating 3-day 20-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 24, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 24, 2024. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimaweather.com para sa mga mapang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabalita ngayong araw, ngayong umaga. At makikita naman yan sa aking dashboard pa lamang sa aking website ang buong detalye na gusto ninyong makita at malaman. At mula sa mga data feeds, despite sa aking weather station sa Caloocan, maging sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.